Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at sa mga multo ng nakaraan? May mga pagkakataong ang puso, kapag minsan nang nasugatan, ay habang buhay nang nagluluksa. Ngunit paano kung ang anino ng kahapon ay biglang magkatawang tao sa kasalukuyan? Ito ang kwento ni Amihan at Tala, isang pag-ibig na isinilang mula sa isang alaala at susubukin ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Samahan niyo akong pakinggan ang unang kabanata, ang sayaw ng multo. Ang palasyo ng mga bituin ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan, ang halakhak ng mga sosyal at ang himig ng isang orkestra ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang perpektong gabi para sa mayayaman. Ngunit para kay Amihan Ilustre, ang lahat ng ito ay ingay lamang. Isang ingay na 20 taon na niyang tinitiis. Nakatayo siya sa isang sulok ng malawak na bulwagan. Hawak ang isang kopita ng alak na hindi naman niya iniinom. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay hindi makapagtago sa lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 2 dekada, ganito na siya. Isang estatwa sa gitna ng kasiyahan, isang anino sa sarili niyang mundo. Ang mga tao ay bumabati, ngumingiti, ngunit walang sino man ang nagtatangkang lumapit. Alam ng lahat ang batas ng Hacienda Silangan. Huwag isturbuhin ang nag-iisang tagapagmana, lalo na sa mga gabing tulad nito. Biglang tumugtog ang orkestra ng isang pamilyar na himig, isang malamyos na waltz. Para sa iba, ito'y isang paanyaya para sumayaw. Para kay Amihan, ito'y isang punyal na muling bumabaon sa kanyang puso. 20 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng sampaggita sa buhok ni Liwayway, ang init ng kanyang kamay sa palad ni Amihan, ang tawa niyang parang musika habang umiikot sila sa hardin ng hasyenda. Ipangako mo, Amihan, bulong nito noon. Kahit anong mangyari, sasayaw lang tayo sa ilalim ng mga bituin. Isang pangakong sinira ng isang malagim na gabi ng trahedya. Mula noon, hindi na muling sumayaw si Amihan. Ang pagsasayaw ay naging isang ritual ng pagluluksa, isang sagradong alaala na para lamang kay Liwayway. Ibinaba niya ang kanyang kopita, handa nang umalis, nang biglang may nakakuha ng kanyang atensyon. Sa kabilang dulo ng bulwagan, sa tabi ng mahabang mesa ng mga pagkain, may isang babaeng nakauniforme ng catering staff. Simple lang ang ayos nito, nakapusod ang buhok at abala sa pagsasalansan ng mga platito. Hindi siya bahagi ng marangyang mundo ito. Ngunit para kay Amihan, sa sandaling iyon, ang babae na yon ang naging sentro ng lahat. Huminto ang kanyang paghinga. Ang ingay sa paligid ay biglang naglaho. Ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi. Ang mga matang tila may taglay na hiwaga at kalungkutan. Hindi maaari. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Para siyang nakakita ng isang multo. Isang napakagandang multo. Siya si Liwayway, buhay na buhay, nakatayo sa harapan niya. Hindi niya namalayan ang sarili. Ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Nilagpasan niya ang isang senador na bumabati sa kanya. Binaliwala niya ang isang matronang nagtatakang tumingin. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng yon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Ginoong Ilustre. Tingnan mo, saan siya pupunta? Himala. Naramdaman ni Tala Bonifacio na may nakatitig sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo mula sa kanyang ginagawa at nagulat nang makita ang isang matangkad at eleganteng lalaki na dire-diretsyong naglalakad palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang pinaghalong sakit, pagkamangha at pananabik. Nakaramdam siya ng kaba. May nagawa ba siyang mali? Huminto si Amihan sa kanyang harapan.
Ang buong bulwagan ay natahimik, nag-aabang. Maging ang orkestra ay tila humina. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng dalaga. Ang mga matang yon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagsalita si Amihan ng may pagnanasa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, tila hindi sanay gamitin. Bini-bini. Simula niya, maaari ba kitang isayaw? Napatanga si Tala. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Mula sa di kalayuan, nanigas sa kanyang kinauupuan si Doña Perla Ilustre. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, matalim pa sa anumang kutsilyo, habang pinapanood ang kanyang anak na sirain ang isang panatang 20 taon nitong pinanghahawakan. Hindi alam ni Tala ang sasabihin. Bago pa siya makasagot, maranang kinuha ni Amihan ang kanyang kamay at inakay siya sa gitna ng dance floor. Walang nagawa si Tala, kundi ang sumunod, na parang isang panaginip. Inilagay ni Amihan ang isang kamay sa kanyang baywang at hinawakan ng isa pa ang kanyang palad. Habang nagsisimula silang umikot sa saliw ng musika, ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang pakiramdam na ito, ang init, ang bigat, ito na yon, ang kanyang liwayway. Nagbalik na. Hindi niya namalayan ang mga bulungan. Hindi niya naramdaman ang mga mapanuring tingin. Ang tanging alam niya ay ang babaeng nasa kanyang mga bisig, ang babaeng nagbalik sa kanya mula sa kamatayan. Nang matapos ang tugtog, nanatili silang nakatayo sa gitna. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata, nakatitig sa mukha ng dalaga na puno pa rin ng pagtataka. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hinaplos niya ang pisngi nito sa isang bulong na siya lang at ang dalaga ang nakarinig. Isang bulong na puno ng 20 taon ng paghihintay at pighati. Sinabi niya ang isang pangalan. Liwayway? Ang pangalang iyon, Liwayway. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Tala Bonifacio habang pauwi siya sa kanilang maliit na apartment. Ang sayaw, ang mga titig, ang mga bulungan at ang pangalang iyon. Para siyang galing sa isang kakatwang panaginip na hindi niya maiwanan kahit gising na. Sino si Liwayway? At bakit siya tinawag ng misteryosong Ginoo sa pangalan ng iba? Pagpasok niya sa kanilang pinto, nadatnan niya ang kanyang inang si Althea, nagising pa, naghihintay sa sala. Ang pag-aalala ay malinaw na, nakaguhit sa mukha nito. Anak, gabing-gabi na. Salubong nito. Kamusta ang trabaho mo? Ayos ka lang ba? Tila namumutla ka. Umupo si Tala sa tabi ng ina. Ang pagod sa kanyang katawan ay hindi maikukumpara sa pagkalito ng kanyang isipan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang biglaang paglapit ng pinakamayamang bisita sa party. Ang sayaw na nagpatigil sa mundo ng lahat. Ang mga mata ng lalaking iyon na tila nakatingin sa isang kaluluwang matagal nang nawawala. At pagkatapos, inay, sabi ni Tala, nanginginig pa rin ang boses, tinawag niya ako sa ibang pangalan. Liwayway daw. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Althea. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng isang emosyong mas malalim. Takot. Isang matinding takot na tila nagmula pa sa nakaraan. Ano ang apelyido ng lalaki, anak? Tanong ni Althea, mahigpit ang hawak sa braso ni Tala. Ilustre po, Amihan Ilustre. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Agad siyang tumayo at naglakad palayo. Hawak ang kanyang dibdib na tila biglang sumikip. Hindi maaari. Inay, anong problema? Kilala niyo po ba sila? Humarap si Althea. Ang mukha ay puno ng pakiusap. Tala anak, makinig ka. Lumayo ka sa pamilyang yan. Huwag na huwag ka nang lalapit pa sa kanila. Lalo na sa lalaking yan. Pero bakit po? Wala naman po siyang ginawang masama.
Basta makinig ka sa akin. Giit ng ina. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses nito. Isang malaking pagkakamali ang mapalapit sa kanila. Pakiusap anak, para sa ikabubuti mo. Hindi na muling nagsalita si Althea. Iniwan niyang tulala. At mas lalong litong-lito si Tala sa sala. Anong lihim ang itinatago ng pangalang Ilustre? At bakit ganito na lamang ang takot ng kanyang ina? Kinabukasan, sinubukan ni Tala na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit paano magiging normal kung ang buong eskinita nila ay nagkakagulo? Isang makinang na itim na sasakyan na tila hindi nababagay sa kanilang magulo at masikip na lugar ang nakaparada sa tapat mismo ng kanilang apartment. Agad kumabog ang dibdib ni Tala. Mula sa sasakyan ay bumaba si Amihan Ilustre. Suot ang isang simpleng polo shirt at slacks. Mas mukha siyang relax kaysa kagabi. Ngunit ang aura ng kapangyarihan at yaman ay hindi pa rin maitatago. Ang mga tsismosa sa kapitbahay ay halos lumuwa ang mga mata. Naglakad si Amihan palapit kay Tala na nakatayo lang sa labas ng kanilang pinto, hindi makapaniwala. Magandang umaga, binibini. Bati niya. Ang kanyang nangiti ay nahihiya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Pasensya na sa abala. Nais ko lang sanang personal na humingi ng paumanhin kung nabiglaman kita kagabi. Ayos lang po, Ginoo. Nagulat lang po talaga ako. Halos pabulong na sagot ni Tala. May iniabot si Amihan na isang maliit at eleganteng kahon. Para sa'yo. Nag-atubili si Tala, ngunit pinilit siya ni Amihan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakahimlay ang isang simple, ngunit napakagandang kwintas na may palawit na hugis tala. Namilog ang kanyang mga mata sa ganda nito. Bagay sa pangalan mo, sabi ni Amihan, at bagay na bagay sa'yo. Ngumiti si Tala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kilig. Ngunit nang tignan niya si Amihan, napansin niya itong muli. Ang mga mata nito, habang nakatitig sa kanya, ay tila lumalagos. Tila may ibang tao itong nakikita, isang alaala. Nais sana kitang makitang muli, patuloy ni Amihan, kung papayag ka. Samantala, sa loob ng marangyang opisina ng Hacienda Silangan, si Doña Perla Ilustre ay may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng bakal. Hanapin ninyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yon, utos niya. Tala Bonifacio, gusto kong malaman ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang nakaraan. Huminto siya sandali. Gusto kong malaman maging ang mga lihim na hindi niya alam tungkol sa sarili niya. Sa eskinita, nakatitig pa rin si Tala sa kwintas. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing sundin ang ina at lumayo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging laging nangangarap, ay gustong malaman kung ano ang mayroon sa mahiwagang mundo ng lalaking ito. Tumango siya. Sige po. Nang makaalis na si Amihan, pumasok si Tala sa loob ng bahay, hawak ang kwintas. Sinalubong siya ng nag-aalab na mga mata ng kanyang ina. Anak, ano yan? At bakit ka pumayag? Inay, kakausapin ko lang po siya. Gusto ko lang maintindihan. Biglang hinawakan ni Althea ang braso ng anak, ang kanyang pagkakahawak ay desperado. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na ngayon lang nakita ni Tala sa buong buhay niya. Huwag, anak! Pakiusap nito, nangingilid ang mga luha. Hindi mo naiintindihan. Sumpa ang pamilyang yan. Isang sumpa. Hindi pinakinggan ni Amihan ang mga bulong ng lipunan. At hindi rin pinakinggan ni Tala ang mga babala ng kanyang ina. Tila may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila palapit sa isa't isa, isang puwersang mas malakas pa sa takot at sentido komun. Sakay ng mamahaling sasakyan ni Amihan, nilisan ni Tala ang pamilyar na ingay ng kanilang eskinita
at pumasok sa isang mundong sa panaginip lang niya nakikita. Dumaan sila sa isang malaking arko na may nakaukit na pangalan, Hacienda Silangan. Napanganga si Tala. Ang hacienda ay hindi isang bahay, isa itong kaharian. Isang malawak na lupain na may perpektong hardin, nagtataas ang mga puno ng akasya, at sa gitna nito, isang mansyon na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Para kay Tala, para siyang pumasok sa paraiso. Para kay Amihan, ito ang hawlang 20 taon na niyang tinitirhan. Maganda ba? Tanong ni Amihan, pinapanood ang reaksyon ni Tala. Sobra, sagot ni Tala, hindi maialis ang tingin sa paligid. Ito po ba ang tahanan ninyo? Tumango si Amihan, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang ngiti. Ay nangiti. Bumaba sila ng sasakyan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada na may dinala siyang babae sa sagradong lugar na yon. Ang mga hardinero at kasambahay ay nagtatakang napapatingin, nagbubulungan. Inilibot siya ni Amihan sa hardin, sa lugar kung saan namumukadkad ang mga puting rosas. Paborito niya ang mga ito, sabi ni Amihan, tila wala sa sarili. Nino po? Tanong ni Tala. Ni Liwayway, sagot ni Amihan, at sa pagbanggit ng pangalan, tila nagbago ang kulay ng paligid. Ang paraiso ay biglang nagkaroon ng anino ng kalungkutan. Paulit-ulit na ikinukwento ni Amihan ang mga alaala. Dito sila madalas magbasa, doon sila unang naghawak kamay. Hindi namamalayan ni Amihan na ang bawat kwento niya ay unti-unting bumubura sa pagkatao ni Tala sa kanyang paningin. Si Tala ay nagiging isang sisidlan na lamang ng mga alaala ng iba. Nang pumasok sila sa mansyon, sinalubong sila ng nakakapanindig balahibong katahimikan. At mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Perla Ilustre. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang muka ay kalmado na parang isang lawa na walang anumang alon. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusuri si Tala mula ulo hanggang paa na para bang isa lamang itong dumi na napadpad sa kanyang malinis na sahig. Amihan, anak, bati niya. Ang boses ay malambing ngunit malamig. Hindi mo man lang ipinapakilala sa akin ang iyong bisita. Inay, si Tala Bonifacio po. Sabi ni Amihan, bahagyang tumayo sa pagitan nilang dalawa, tila isang panangga. Tala, ang aking ina, si Doña Perla. Gumiti si Doña Perla, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang karangalan, Hija. Lumapit ito kay Tala. Ang bawat hakbang ay may bigat. Napakagandang dalaga, hindi nakapagtataka kung bakit ka nagustuhan ng aking anak. Huminto ito at tinitigan si Tala ng malapitan. Mayroon kang isang pamilyar na itsura. Taga saan ka nga ulit? Ang mga tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakabikas ay puno ng panunuri na para bang bawat sagot ni Tala ay gagamitin laban sa kanya. Ramdam ni Tala ang pag-urong ng kanyang sikmura. Ang babaeng ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga multo sa kwento ng kanyang ina. Inanyayahan sila ni Doña Perla sa sala para magmeryenda. Ang pag-uusap ay kontrolado ng matanda. Paulit-ulit niyang binabanggit ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga koneksyon, ang kanilang apelyido. Bawat salita ay isang paalala kay Tala kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mundo. Hanggang sa dumating ang sandaling hinihintay ni Doña Perla. Habang wala si Amihan na kumuha ng isang libro, naiwan silang dalawa. Kumuha si Doña Perla ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa mesa sa harap ni Tala. Hija, sabi niya. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong.
Alam kong isa kang mabuting bata at alam kong naiintindihan mo ang sitwasyon. Binuksan ni Tala ang sobre. Sa loob, isang tseke. Ang halaga ay sapat na para bilhin ang buong apartment building nila. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ito ay kabayaran sa iyong oras, patuloy ni Doña Perla. Isang maliit na tulong para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa anak ko. Si Amihan ay marupok. Nagluluksa pa rin siya. Ang nakikita niya sa iyo ay hindi ikaw, kundi isang multo. Huwag mo nang saktan pa ang anak ko. Huwag mo nang gamitin ang kahinaan niya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Tala. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sakit. Ang bawat salita ni Doña Perla ay isang sampal. Hindi ko po ginagamit ang anak ninyo, sabi ni Tala. Nanginginig ang boses. Talaga ba? Ngumisi si Doña Perla. Kung gayon, patunayan mo. Kunin mo ang tseke at umalis ka na. Sakto namang bumalik si Amihan. Nakita niya ang tseke sa mesa, ang luha sa mga mata ni Tala, at ang mapanuring na ngiti sa labi ng kanyang ina. Agad niyang naintindihan ang lahat. Anong ibig sabihin nito, inay? Tanong niya. Ang boses ay dumagundong sa galit na matagal nang natutulog. Kinuha niya ang tseke. Hindi niya ito tinignan. Dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Pagkatapos ay pinunit muli at muli hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang mga mata niya ay hindi humiwalay sa kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Tala at itinaas ito. Siya ay mananatili dito. Inay, deklara niya. Ang kanyang boses ay pinal at hindi matitinag. Hanggat gusto ko siyang manatili, siya ang aking panauhin at walang sino man ang babastos sa kanya sa loob ng pamamahay na ito. Hinigit niya si Tala palabas ng sala, palabas ng mansyon, palayo sa mapanirang presensya ng kanyang ina. Naiwan si Doña Perla, nakatingin sa mga piraso ng tseke na nakakalat sa sahig. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Lumapit ang kanyang pinagkakatiwalaang mayordoma. Senyora? Tumingin si Doña Perla sa bintana. Pinapanood ang kanyang anak at ang dalaga na naglalakad palayo sa hardin. Kung ang kasaysayan ay gustong umulit, sabi niya sa mahinang boses na puno ng panganib, sisiguraduhin kong magtatapos ito sa paraang gusto ko. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Tala. Ang marangyang buhay na dati napapanood lang niya sa mga pelikula ay biglang naging katotohanan. Isinantabi niya ang mga babala ng kanyang ina at ang masasamang titig ni Doña Perla. Pinili niyang maniwala sa ipinapakita ni Amihan, isang pag-aalaga na hindi pa niya naranasan kahit kailan. Araw-araw siyang sinusundo ni Amihan. Ipinapasyal siya sa mga lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan. Ibinibili siya ng mga damit at alahas na katumbas na ng ilang taong sahod niya. Ngunit sa likod ng bawat regalo, sa likod ng bawat ngiti, may isang anino. Isang aninong may pangalang Liwayway. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang mamahaling mall, huminto si Amihan sa harap ng isang butik. May itinuro siyang isang bestidang kulay lavender. Iyon, sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning. Bilhin natin yan para sa'yo. Naku, Ginoo. Wag na po. Sobra-sobra na po ang mga bigay ninyo. Nahihiyang tanggi ni Tala. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Wag mo akong tawaging Ginoo, Tala. Amihan na lang. At gusto kong bilhin yan para sa'yo. Paboritong kulay kasi yan ni Liwayway. At sigurado akong babagay rin sa'yo. Nawala ang nangiti ni Tala. Muli, ang pangalang iyon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang magandang bestida ay biglang naging isang kostiyum, isang uniforme, para gampanan ng papel ng isang taong hindi naman siya. Ngunit ano ang magagawa niya? Tumango na lamang siya at pilit ng ngumiti.
Sa Hacienda Silangan, ang pakiramdam ng pagiging isang dayuhan ay mas matindi. Ang mga kasambahay, lalo na ang mga matatanda na naninilbihan na sa pamilya ng matagal, ay gumagalang sa kanya sa harapan. Ngunit kapag nakatalikod, naririnig niya ang kanilang mga bulungan. Nakikita niya ang kanilang mga titig na puno ng awa at pagtataka. Isang araw, habang naghihintay kay Amihan sa sala, narinig niya ang usapan ng dalawang matandang katulong mula sa kusina. "Kawawa naman yung bata," sabi ng isa. "Kamukhang kamukha talaga niya si Senyorita Liwayway." "Oo nga," sagot ng pangalawa. "Sana lang ay hindi maging katulad ng sa kanya ang kanyang sinapit." Nako, kung alam lang niya. Biglang umubo ang isa. Senyales na naramdaman nila ang presensya ni Tala. Agad silang natahimik. Tumayo si Tala at lumayo. Dala-dala ang mga salitang iyon na parang tinik sa kanyang lalamunan. Sana lang ay hindi maging katulad ng sa kanya ang kanyang sinapit. Anong ibig sabihin noon? Sinubukan niyang kausapin si Amihan tungkol sa sarili niya, tungkol sa pangarap niyang magkaroon ng maliit na karinderya para sa kanyang ina, tungkol sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kakanya. Ngunit sa tuwing magsisimula siya, tila laging nahahanapan ni Amihan ng paraan para ikonekta ang lahat kay Liwayway. "Mahilig ka rin pala sa mga aklat?" sabi minsan ni Amihan nang makita siyang nagbabasa. "Katulad na katulad mo siya. Ganyan na ganyan din siya." Unti-unti, nararamdaman ni Tala na para siyang nabubura. Para siyang isang multo na gumaganap na isa pang multo. Mahal ba siya ni Amihan? O mahal lang nito ang alaala na nakikita nito sa kanya? Ang pagdududa ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang puso. Isang lason na dahan-dahang kumakalat. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa mansyon, isang hapunan na puno ng tensyon dahil sa presensya ni Doña Perla, hindi na nakatiis si Tala. "Amihan," simula niya, nanginginig ang boses. "Pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa'yo? Hindi ang tungkol sa nakaraan, ang tungkol sa'yo ngayon. Ano ang mga pangarap mo?" Natigilan si Amihan, tila nabigla sa tanong. 20 taon na siyang hindi nag-iisip tungkol sa sarili niyang pangarap. Ang mundo niya ay umikot lamang sa pagluluksa. "Ang pangarap ko ay ang maging masaya ulit," sagot niya, nakatitig kay Tala. "At natutupad na yon dahil nandito ka." Ang sagot ay matamis. Ngunit para kay Tala, ito ay hungkag dahil hindi siya ang tinutukoy nito. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, nagpaalam siyang mag-isa munang maglalakad sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad, may isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Sa gitna ng lahat ng pagmamahal na ipinapakita ni Amihan, nakita na ba siya nito kahit minsan? Siya bilang si Tala. Sa isang sandali ng katapangan, bumalik siya sa loob at hinanap si Amihan. Nakita niya ito sa silid-aklatan, nakatayo sa harap ng isang portrait ni Liwayway. "Amihan," tawag niya. Humarap ito, ang mga mata ay malungkot. "May tanong ako sa'yo," sabi ni Tala, pinipigilan ang pag-iyak. "Sana sagutin mo ng totoo." Tumango si Amihan. "Tumingin ka sa akin," pakiusap ni Tala. "Kapag tumitingin ka sa akin, nakikita mo ba ako o nakikita mo lang siya?" Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang tunog ng orasan sa pader. Hindi makasagot si Amihan. Ang kanyang katahimikan ay isang saksak sa puso ni Tala. Isang sagot na mas masakit pa sa anumang salita. Umatras si Tala. Tumango ng dahan-dahan habang bumuhos ang kanyang mga luha. Tumalikod siya at tumakbo paakyat sa hagdanan. Hindi alam kung saan pupunta. Napadpad siya sa dulo ng pasilyo sa pinakamataas na palapag ng mansyon. May isang pintuan doon na laging nakakandado. Ngunit ngayon, habang umiiyak siya sa harap nito,
May narinig siyang isang tunog mula sa loob. Isang mahinang tunog. Isang himig mula sa isang music box. Isang malungkot na himig na tila tumatawag sa kanya. Isang himig na puno ng mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Gabi na nang makabalik si Amihan sa kanyang silid. Ngunit ang kanyang diwa ay hindi mapakali. Ang takbo ni Tala, palayo sa kanya kanina, ay isang kirot sa kanyang puso. Ngunit para sa kanya, ito'y isang pamilyar na kirot. Ganoon din si Liwayway noon, puno ng damdamin, madaling masaktan, transparent. Nakita niya si Tala na mahimbing nang natutulog sa guest room na ipinaayos niya para dito. Ang buwan ay sumisilip mula sa bintana, nagbibigay liwanag sa perpektong mukha ng dalaga. Lumapit si Amihan, maingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Umupo siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ito ang bawat kurba ng kanyang mukha. Ang paghinga niya, ang kapayapaan sa kanyang anyo. Para kay Amihan, isa itong milagro, isang pangalawang pagkakataon na ipinagkaloob ng tadhana. Hinaplos niya ang buhok nito ng buong ingat, isang haplos na puno ng 20 taon ng pangungulila. Sa wakas, bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng pagsamba. Sa wakas, nagbalik ka na sa akin. Para sa kanya, ang lahat ay tama. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang kalungkutan ay napapalitan na ng pag-asa. Hindi niya alam na sa kabilang banda ng kanilang sitwasyon, ang isang matagal ng nakabaong bangungot ay malapit ng magising. Nagising si Tala sa gitna ng gabi, ang puso niya'y kumakabog mula sa isang masamang panaginip na hindi niya matandaan. Ang huling alaala niya ay ang katahimikan ni Amihan. Isang katahimikang umamin sa lahat. Hindi na niya kaya. Ang mga tanong ay pumupunit sa kanyang isipan, ang mga babala ng kanyang ina, ang mga bulungan ng katulong, ang pangalang Liwayway, ang nakakandadong silid. Kailangan niya ng sagot. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang kanyang cellphone. Nagtungo siya sa banyo, binuksan ang gripo para walang makarinig, at nanginginig na tinawagan ng kanyang ina. Ilang beses itong nagring bago sagutin ng isang inaantok na boses. Anak, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Inay, sabi ni Tala, umiiyak na. Pakiusap, sabihin niyo na sa akin ang totoo. Sino po si Liwayway? Anong kaugnayan niya sa pamilya natin? Anong nangyari sa kanya at sa mga ilustre? Natahimik si Althea sa kabilang linya. Anak, umuwi ka na lang dito. Mag-usap tayo. Huwag dyan. Hindi po ako aalis dito hanggat hindi niyo sinasabi. Giit ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Inay, araw-araw, pakiramdam ko ay anino lang ako ng ibang tao. Nahihirapan na po ako. Pakiusap. Narinig ni Tala ang paghikbi ng kanyang ina. Isang tunog ng pighating matagal nang kinikimkim. Patawarin mo ako, anak, sabi ni Althea sa basag na boses. Dapat ay matagal ko nang sinabi sa'yo. Huminto si Althea, tila nag-iipon ng lakas. Ang lola mo? May kapatid siya. At ang kapatid niya ang ina ni Liwayway. Pinsan ko siya, Tala. At pinsan mo siya. Gumuho ang mundo ni Tala. Pinsan. Mayroon siyang pinsan na hindi man lang niya nabalitaan sa buong buhay niya. Si Liwayway ay namatay. Patuloy ni Althea. Bawat salita ay mabigat. 20 taon na ang nakalipas. Nagmahal siya ng isang lalaking mula sa pamilyang ilustre. Ngunit tutol ang pamilya ng lalaki. Isang gabi, umalis siya. Na-aksidente. At iyon na. Si Amihan po ba ang lalaking iyon? Tanong ni Tala, kahit alam na niya ang sagot. Oo, anak. Umiiyak na sagot ng ina. Kaya pakiusap, umalis ka na dyan. Mapanganib ang pamilyang yan. Sila ang dahilan kung bakit kami lumayo at nagtago. Sila ang dahilan ng lahat ng trahedya.
Habang nangyayari ang pag-uusap na yon, sa opisina ng hacienda, natanggap ni Doña Perla ang tawag mula sa kanyang imbestigador. "May kumpirmasyon na po ako, senyora," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang buong pangalan ng ina ni Tala ay Althea Bonifacio. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae. Ang pangalan po ay Lilia. Siya ang ina ng nasirang si Liwayway. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Perla. "Salamat." Ibinaba niya ang telepono. Ang lahat ng kanyang hinala ay tama. Pagkatapos ng tawag, binagsak ni Tala ang kanyang telepono. Napaupo siya sa sahig ng banyo, nanginginig. Ang lahat ay nag-ugnay na. Ang mukha niya, ang pangalan, ang galit ni Doña Perla, ang takot ng kanyang ina, ang obsesyon ni Amihan. Hindi siya minahal nito. Minahal nito ang pinsan niyang namatay. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalituhan ay napalitan ng isang mapait na kalinawan. Kailangan na niyang umalis. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng banyo, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo sa harap ng kanyang silid si Doña Perla Ilustre. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang luma at kupas na litrato. "Gising ka pa pala, Hija," sabi ni Doña Perla sa isang boses na nagyayelo. Itinaas niya ang litrato. Ipinapakita ang isang dalagang nakangiti na kamukhang kamukha ni Tala. "Sa tingin ko, oras na para malaman mo." Patuloy nito, ang bawat salita ay may lason. "Ang tungkol sa taong pilit mong ginagaya." Hindi makagalaw si Tala. Ang litrato sa kamay ni Doña Perla ay parang salamin na nagpapakita ng kanyang sarili mula sa ibang panahon. Ang mga mata, ang nangiti, ang kurba ng mukha, lahat ay sa kanya. Ngunit hindi siya. Iyon si Liwayway, ang kanyang pinsan, ang kanyang kapalaran. Pumasok si Doña Perla sa silid. Hindi na humingi ng pahintulot. Naupo ito sa isang silya. Ang kanyang postura ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. "Maupo ka, Tala," utos niya. Kalmado ngunit hindi matatawaran. "May kwento ako para sa'yo." Kahit nanginginig ang tuhod, naupo si Tala sa gilid ng kama. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. Ang takot at galit ay naglalaban sa kanyang dibdib. "Alam kong nakausap mo na ang iyong ina." Simula ni Doña Perla, tinatansya ang reaksyon ni Tala. "Sigurado akong sinabi niya sa iyo ang kanilang bersyon ng kwento. Ang bersyon kung saan sila ang biktima at kami ang kontrabida." Huminga ito ng malalim at sa isang iglap, ang malamig na maskara ay tila napalitan ng isang mukha ng nag-aalalang ina. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata, isang pag-arteng perpekto. "Pero hindi nila sinabi sa iyo ang totoo tungkol kay Liwayway," sabi nito. Dahan-dahang pinapahid ang peke niyang luha gamit ang panyo. Siya ay isang dalagang naligaw ng landas. Masyado siyang mataas mangarap, Hija. Ginamit niya ang kanyang ganda para akitin ang aking anak. Binalaan ko siya. Sinabi kong hindi sila magiging masaya dahil sa pagkakaiba ng kanilang mundo. Nakuyom ni Tala ang kanyang kamao. Mahal niya si Amihan. Mahal? Tumawa ng mapait si Doña Perla. Mahal niya ang pangalang Ilustre. Mahal niya ang yaman. At nang makita niyang hindi niya makukuha ang gusto niya, nang ma-realize ni Amihan na hindi tama ang kanilang ginagawa. Huminto ito para sa dramatic effect. Hindi niya kinaya. Sa kagustuhan niyang makuha ang awa ni Amihan, nagtangka siya. Sinubukan niyang tapusin ang sarili niya. "Hindi yan totoo," sigaw ni Tala. "Hindi ganoon ang kwento ng ina niya." "Totoo yon, Hija," giit ni Doña Perla. Ang boses ay puno ng kombiksyon. "Ang aksidente sa gabing iyon? Resulta yon ng kanyang kawalan ng pag-asa. Sinira niya ang sarili niya dahil sa ambisyon at sinira niya ang puso ng anak ko sa proseso.
Tumayo si Doña Perla at lumapit kay Tala. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ayokong mangyari ulit iyon. Ayokong makita ang anak ko na muling masaktan ng isang babaeng gustong gamitin ang kanyang pangalan. At ayokong makita kang matulad sa pinsan mo. Hindi ako katulad niya, matigas na sabi ni Tala. Kahit na ang kanyang loob ay durog na. At hindi ako manggagamit. Patunayan mo, hamon ni Doña Perla. Kung talagang may malasakit ka kay Amihan, iwan mo siya. Hayaan mo siyang gumaling ng mag-isa, hindi sa tulong ng isang huwad na alaala. Dahil iyon ka lang para sa kanya, Tala. Isang huwad na alaala, wala nang iba. Ang mga salitang iyon ay bumaon ng mas malalim kaysa sa anumang sandata. Naramdaman ni Tala ang bigat ng katotohanan o ang bersyon ng katotohanan na ipinapaniwala sa kanya. Siya ay isang anino lamang, isang kapalit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Amihan. May dalang tray ng pagkain. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tala, narinig kitang umiiyak kaya natigilan siya nang makita ang kanyang ina at ang mabigat na tensyon sa silid. Inay? Anong ginagawa ninyo dito? Kinukumusta ko lang ang ating bisita, anak. Kaswal na sagot ni Doña Perla. Agad na bumalik sa kanyang malamig na anyo. Tinago niya ang litrato sa kanyang bulsa. Aalis na rin ako. Lumapit si Amihan kay Tala at inilapag ang tray. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Ayos ka lang ba? May sinabi ba siya sa'yo? Tumingin si Tala kay Amihan. Ang mga matang yon na puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, alam na niya kung para kanino talaga ang pagmamahal na yon. Nakikita niya ang refleksyon ni Liwayway. Ang Liwayway na inilarawan ni Doña Perla, ang Liwayway na namatay dahil sa maling pag-ibig. Sa bawat titig ni Amihan, ang sakit ay hindi makayanan. Hindi niya kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi niya kayang maging pangalawang pagpipilian sa isang patay na tao. At hindi niya kayang manatili sa bahay ng mga taong sumira sa kanyang pamilya. Marahan niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Amihan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit ng desisyong ito. Amihan, sabi niya, ang kanyang boses ay walang buhay, malamig at pinal. Tumingin siya sa lalaking minahal niya sa maikling panahon at pinatay ang pag-asang iyon sa sarili niyang puso. Gusto ko nang umuwi, ngayon din. Natulala si Amihan. Ang kanyang mundo, na akala niya ay nabuo na muli, ay muling gumuho sa kanyang harapan sa isang simpleng pangungusap. Umuwi! Paulit-ulit na sinabi ni Amihan ang salita, na para bang ito'y isang wikang banyaga na hindi niya maintindihan. Pero bakit? Akala ko masaya ka dito. Tinitigan siya ni Tala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang pader na itinayo upang protektahan ang kanyang durog na puso. Hindi ito ang tahanan ko, Amihan. Pero bakit biglaan? Anong sinabi sa'yo ng ina ko? Hinawakan ni Amihan ang mga braso ni Tala. Ang kanyang pagkakahawak ay nagmamakaawa. Tala, kausapin mo ako. Ano man ang problema, aayusin natin. Walang dapat ayusin, sagot ni Tala. Ang bawat salita ay matalim. Marahas niyang binawi ang kanyang mga braso dahil walang tayo. Humarap siya kay Amihan at sa huling pagkakataon, pinilit niyang maging matatag. Salamat sa lahat, pero hindi ako bagay dito at hindi ako magiging bagay sa mundo mo. Hindi totoo yan, giit ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tala, pakiusap. Huwag, putol ni Tala. Huwag mo nang gawing mas mahirap pa ito. At sa isang huling, masakit na salita, sinabi niya ang katotohanang pinakakinatatakutan nilang pareho. Hindi ako siya, Amihan.
at hinding-hindi ako magiging siya. Tumalikod si Tala, kinuha ang kanyang bag, at mabilis na lumabas ng silid. Ang bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang bawat paghinga ay puno ng sakit. Sinundan siya ni Amihan hanggang sa hagdanan. Tala, mag-usap tayo. Huwag mo akong iwan ng ganito. Ngunit hindi lumingon si Tala. Tuloy-tuloy siyang bumaba, nilagpasan ang mga nagtatakang kasambahay at lumabas sa malaking pinto ng mansyon. Sa labas, sa ilalim ng kalangitan na minsan niyang inakalang paraiso, tinahak niya ang daan palabas, palayo sa isang buhay na hindi para sa kanya. Naiwan si Amihan na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, bagsak ang mga balikat, talunan. Ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanyang madilim na mundo ay kusa ng umalis at dinala nito ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang katahimikan sa Hacienda Silangan ay muling naging nakakabiingi. Ang paraiso ay muling naging isang hawla. Pagdating ni Tala sa kanilang apartment, madaling araw na. Sinalubong siya ng kanyang inang si Althea. Nagising na gising, ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak at pag-aalala. Nang makita ni Tala ang ina, bumigay na ang kanyang depensa. Niyakap niya ito ng mahigpit. At doon humagulgol ng walang tigil. Ang lahat ng sakit, galit, at pagkabigo ay ibinuhos niya sa balikat ng nag-iisang taong tunay na nakakaintindi sa kanya. Inay, ang sakit-sakit, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Shh, anak, nandito na ako, sagot ni Althea. Hinahaplos ang buhok ng anak. Tapos na. Ligtas ka na. Nang huminahon na si Tala, naupo sila sa sala. Tinitigan niya ang ina. Inay, gusto kong malaman ang lahat. Ang buong kwento. Walang labis, walang kulang. At doon, sa katahimikan ng kanilang maliit na apartment, ikinuwento ni Althea ang buong trahedya. Ikinuwento niya ang dalisay na pag-ibig ni Liwayway at Amihan. Ang pagiging mabuti ni Amihan na taliwas sa ina nito. Ang pagiging malupit ni Doña Perla. Pinapili niya si Liwayway, sabi ni Althea. Ang boses ay nanginginig sa alaala ng galit. Sinabi niya na kung hindi lalayo si Liwayway, sisirain niya ang buhay ni Amihan. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para tanggalin ang lahat ng mana at pribilehiyo ni Amihan. Para sa pag-ibig, pumayag si Liwayway. Isang gabi, palihim siyang umalis. Umuulan ng malakas noon. Iyon ang gabi ng aksidente. Hindi iyon pagtatangkang magpakamatay, Tala. Isa iyong sakripisyo. Isinukunin niya ang kanyang kaligayahan para sa lalaking mahal niya. At ang sakripisyong yon ang kumitil sa buhay niya. Napatakip ng bibig si Tala. Ang kwento ni Doña Perla ay isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan para sirain ang alaala ng kanyang pinsan at para takutin siya. Ngayon, mas naiintindihan na niya ang lahat. Ang pag-ibig niya para kay Amihan ay naging komplikado. Paano niya mamahalin ang isang tao na anak ng babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang sariling kadugo? Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay nabahiran na ng galit at ng sakit ng nakaraan. Samantala, sa Hacienda Silangan, si Amihan ay nagwawala sa kanyang sariling impyerno. Hindi niya matanggap ang pag-alis ni Tala. Para sa kanya, inuulit ng tadhana ang trahedya. Muli siyang iniiwan. Muli siyang sinasaktan. Sa kanyang desperasyon at galit, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang nakakandadong silid sa dulo ng pasilyo. Ang santuwaryo ni Liwayway. Ang silid na 20 taon niyang hindi binuksan dahil sa takot na harapin ang sakit. Kumuha siya ng martilyo mula sa toolbox. Walang pag-aalinlangan, paulit-ulit niyang pinukpok ang seradura hanggang sa masira ito. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at ng nakaraan. Ang silid ay nanatiling ganoon, eksakto sa kung paano ito iniwan ni Liwayway 20 taon na.
ang nakalipas. Ang mga libro sa estante, ang mga damit sa aparador, ang music box sa ibabaw ng mesa. At sa ibabaw ng mesang yon, sa tabi ng music box, may isang bagay pa, isang maliit at antigong baul na gawa sa kahoy. Isang baul na hindi pa niya nakikita noon. Nakatayo si Amihan sa gitna ng silid na parang isang musoleo. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at sa mga alaalang 20 taon nang hindi dinadalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na baul na kahoy sa ibabaw ng mesa. Isang bagay na pamilyar, ngunit bago sa kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Hinawakan niya ang takip ng baul. Malamig, matigas, sarado. Tulad ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Nang buksan niya ito, isang mahinang tunog ng tumutol na bisagra ang bumasag sa katahimikan. Sa loob, maayos na nakatupi ang ilang mga sulat at laso. At sa ilalim ng mga ito, isang maliit na kwaderno na nababalutan ng balat. Ang pabalat ay kupas na, ngunit sa gitna nito, nakaukit sa ginto ang isang salita, Liwayway. Ang kanyang talaarawan. Ang kanyang talaarawan na hindi niya kailanman ipinakita kanino man. Umupo si Amihan sa sahig na maalikabok. Isinandal ang likod sa gilid ng kama. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa maruming bintana. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ni Liwayway, pamilyar at masakit, ay sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang magbasa. Sa simula, ang mga pahina ay puno ng saya at kilig. Mahal kong talaarawan, si Amihan. Sa tingin ko, nahuhulog na ako sa kanya. Ang kanyang mga mata, kahit malungkot, ay tila nakikita ang aking kaluluwa. Sa hardin kanina, sa ilalim ng mga puting rosas, sinabi niyang, ako ang kanyang bukang liwayway. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. Naaalala niya ang araw na yon. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, ang tono ng mga salita ay unti-unting nagbago. Ang saya ay napalitan ng pag-aalinlangan, pagkatapos ay takot. Kinausap ako ni Doña Perla kanina. Sinabi niyang laruan lang daw ako para kay Amihan. Isang libangan. Sinabi niyang hindi ako nababagay sa pamilya nila. Masakit. Pero alam kong hindi yun ang tingin sa akin ni Amihan. Hindi niya ako sasaktan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Mas nagiging mahigpit na si Donya. Sinabi niyang kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat kay Amihan. Ang hasyenda, ang pangalan, ang kinabukasan. Paano niya nagagawang pagbantaan ang sarili niyang anak? Anong klaseng ina siya? Natatakot ako. Hindi para sa akin, kundi para kay Amihan. Kinuyom ni Amihan ang kanyang kamao. Ang mga salitang yon, ang mga panunumbat ng kanyang ina, ang lahat ay bumabalik sa kanya ngayon, ngunit may bago at mas masakit na kahulugan. At sa wakas, dumating siya sa huling pahina. Ang sulat ay nanginginig, may mga bahid ng tuyong luha na kumalat sa tinta. Ang petsa ay ang mismong gabi ng trahedya. Mahal kong talaarawan, ito na siguro ang huling pagkakataong makakasulat ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng buhay ng taong pinakamamahal ko. Sasabihin niya sa aking lumaban kami. Alam ko. Ngunit hindi ko kayang ipaglaban ang isang bagay kung ang kapalit ay ang kanyang pagbagsak. Aalis ako ngayong gabi. Lihim. Magtatago ako sa malayo kung saan hindi na niya ako mahahanap. Masakit, masakit na masakit. Pero ito ang tanging paraan para mailigtas siya sa sarili niyang ina. Nanlabo ang paningin ni Amihan dahil sa mga luhang nag-uunahan sa kanyang mga mata. Binasa niya ang huling mga salita. Kung mababasa mo man ito balang araw, aking Amihan, sana ay maintindihan mo. Ginawa ko ito
dahil mahal na mahal kita. Patawarin mo sana ako." Binitawan ni amihan ang talaarawan. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, hindi isang hikbi. Isang tunog ng isang kaluluwang ganap na nabasag. Ang 20 taon ng kanyang buhay ay isang kasinungalingan. Ang paniniwala niyang iniwan siya ni Liwayway ay isang kasinungalingan. Ang pagkamatay nito na inakala niyang isang simpleng aksidente ay isang sakripisyo. Isinakripisyo nito ang lahat para sa kanya. At ang may kasalanan niyang lahat ay ang kanyang sariling ina. Gumuho siya sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumaloy. Mga luhang 20 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Umiyak siya para kay Liwayway. Umiyak siya para sa pag-ibig na ipinagkait sa kanila. Umiyak siya para kay Tala, na nasaktan niya dahil sa kanyang pagkabulag. At umiyak siya para sa sarili niya. Isang lalaking nabuhay sa loob ng isang libingan na itinayo ng kasinungalingan ng kanyang ina. Nang maubos na ang kanyang mga luha, isang bagay ang pumalit dito. Isang damdaming mas malamig pa sa yelo at mas mainit pa sa apoy. Puot. Isang dalisay at nag-aalab na puot. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malungkot. Ang mga ito ay puno ng isang mapanganib na determinasyon. Pinulot niya ang talaarawan mula sa sahig. Ang ebidensya, ang katotohanan. Hindi na siya ang amihan na nagluluksa. Isa na siyang amihan na sisingililin ang 20 taon ng panlilinlang. Mahigpit na hawak ang talaarawan. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may patutunguhan. Nilagpasan niya ang enggrandeng hagdanan. Dire-diretso siyang naglakad sa pasilyo, patungo sa isang silid sa dulo nito. Ang silid ng kanyang ina. Ang silid ni Doña Perla Ilustre. Nasa loob ng kanyang silid si Doña Perla, umiinom ng tsaa. Sa kanyang isipan, nanalo siya. Umalis na si Tala. Ang lahat ay babalik na sa dati. Muling magiging sa kanya ang kanyang anak, kontrolado at ligtas sa loob ng hasyenda. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kaayusan ay naibalik na. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Lumikha ng isang nakakayanig na tunog. Pumasok si amihan. Hindi ang amihan na malungkot at sunod-sunuran. Ang amihan na nasa harapan niya ngayon ay may mga matang nag-aalab sa apoy na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Ang bawat hakbang nito, palapit ay mabigat, puno ng panganib. "Amihan, anong kabastusan ito?" Sabi niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang awtoridad. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot sa sarili niyang anak. Hindi sumagot si amihan. Sa halip, ibinato niya ang isang bagay sa mesang nasa harapan ni Doña Perla, isang luma at kupas na kwaderno. Ang talaarawan ni Liwayway. Nakita ni amihan ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Ang pagkukunwaring kalmado ay biglang nabaklas, napalitan ng hindi maitagong gulat at pagkasuklam. Ito na ang katapusan ng kanyang mga kasinungalingan. "Basahin mo," utos ni amihan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng 20 taon ng galit. "O gusto mong ako ang magbasa para sa'yo?" Binuklat niya ang talaarawan sa huling pahina at nagsimulang basahin ng malakas. Ang bawat salita ni Liwayway ay parang isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. "Ate, hindi ko na kaya. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng buhay ng taong pinakamamahal ko. Aalis ako ngayong gabi para mailigtas siya sa sarili niyang ina." "Tigilan mo yan!" sigaw ni Doña Perla. Sinusubukang agawin ang talaarawan, ngunit mabilis itong nailayo ni amihan. "Bakit inay?" tanong ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. "Natatakot ka bang marinig ang katotohanan mula sa isang taong matagal mo nang pinatahimik? Hindi mo naiintindihan." Depensa ni Doña Perla, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. "Isang manggagamit ang babaeng yon. Ginawa ko lang ang nararapat para protektahan ka.
para protektahan ang pamilyang ito. Protektahan? Tumawa si amihan. Isang tawang walang bahid ng saya. Anong alam ninyo sa pagprotekta? Ang alam ninyo lang ay ang pagkontrol. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig dito. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Hindi mo siya pinatay sa saksak, inay. Pinatay mo siya gamit ang iyong karangalan. Pinatay mo siya sa takot na madungisan ang pangalang Ilstre. Pinatay mo ang pag-asa sa puso niya. Para sa iyo ang lahat ng ginawa ko. Giit ni Doña Perla, ang mga luha ng pagkukunwari ay nagsisimula ng tumulo. Para sa akin, umiling si amihan. Hindi, para sa sarili ninyo. Dahil sa loob ng 20 taon, hindi lang si Liwayway ang pinatay ninyo. Huminga siya ng malalim at sinabi ang mga salitang magiging hatol sa kanilang relasyon. Inilibing ninyo ako ng buhay sa loob ng 20 taon. Ikinulong ninyo ako sa isang kasinungalingan. Pinaniwala ninyo akong ako ang dahilan ng kanyang pag-alis. Pinabayaan ninyo akong mabulok sa kalungkutan at pagsisisi habang alam ninyo ang buong katotohanan. Napaatras si Doña Perla na parabang isang malakas na sampal ang kanyang tinanggap. Wala na siyang maisagot. Ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Tumalikod si amihan. Tapos na ako, sabi niya sa isang boses na pinal at walang emosyon. Tapos na akong maging bilanggo sa pamamahay na ito. Tapos na akong maging anino ng inyong mga desisyon. Naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Desperadong tanong ni Doña Perla. Amihan, anak, bumalik ka. Huminto si amihan sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Pupuntahan ko ang hustisya para kay Liwayway, sabi niya. At pupuntahan ko ang babaeng sinaktan ko dahil sa mga kasinungalingan ninyo. Itatama ko ang lahat ng sinira ninyo, kahit na ang kapalit nito ay ang pagtalikod sa lahat ng yaman at pangalang ito. Iniwan niya si Doña Perla na mag-isa sa malawak na silid. Napaupo ito sa sahig, napapaligiran ng luho, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay ganap na talunan at nag-iisa. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho at ang tanging naiwan ay ang mga piraso ng kanyang kasakiman at ang tala-arawang naglalaman ng katotohanang sumira sa lahat. Nagpatuloy sa paglalakad si amihan, palabas ng mansyon, hindi na lumingon pa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis itong pinatakbo, palayo sa Hacienda Silangan, palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng gabi, isa lang ang malinaw sa kanyang isipan. Alam na niya kung saan siya dapat magtungo. Lumipas ang ilang araw. Sinubukan ni Tala na ibalik ang kanyang buhay sa dati. Ngunit paano? Paano ka babalik sa dati kung ang puso mo ay nagbago na? Ang bawat sulok ng kanilang maliit na apartment ay nagpapaalala sa kanya kay amihan. Ang kwintas na hugis tala ay nakatago sa kanyang kahon, masyadong masakit para isuot, ngunit masyadong mahalaga para itapon. Isang umaga, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal, may kumatok sa kanilang pinto. Isang katok na mahina, magalang, at puno ng pag-aalinlangan. Nang buksan ni Tala ang pinto, ang kanyang paghinga ay biglang natigil. Nakatayo doon si amihan. Ngunit ibang amihan. Wala na ang mamahaling damit, ang ayos ng isang tagapagmana. Nakasuot lang siya ng simpleng pantalon at polo shirt. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at ang kanyang mga mata, wala na ang anino ni Liwayway sa mga ito. Ang nakikita ni Tala ay ang mga mata ng isang lalaking pagod, nagsisisi, ngunit sa wakas ay buo na. Hindi na siya isang mayaman at makapangyarihang ilustre. Isa na lamang siyang lalaking nakatayo sa harap ng babaeng nasaktan niya. Amihan, iyon lang ang nasabi ni Tala. Tala, sagot niya, ang boses ay puno ng emosyon.
Maari ba tayong mag-usap? Pumasok sila sa loob. Nakita ni Amihan si Althea, ang ina ni Tala. Lumapit siya dito at yumuko ng may buong paggalang at pagsisisi. "Ginang," sabi niya, "wala pong salita ang sapat para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ng aking pamilya sa inyo. Pero mula sa kaibuturan ng aking puso, ako po ay humihingi ng paumanhin." Walang nagsalita. Tanging ang katahimikan na puno ng bigat ng 20 taon ng pighati. Pagkatapos, humarap si Amihan kay Tala. May iniabot siya, hindi isang mamahaling regalo, kundi isang luma at kupas na kwaderno. "Ito," sabi niya, "ay para sa hustisya ni Liwayway at para sa katotohanan." Kinuha ni Tala ang talaarawan, binuklat niya ito at nakita ang sulat kamay ng pinsan na hindi niya nakilala. Binasa niya ang ilang pahina at ang mga luhang hindi niya nailabas para kay Liwayway ay nagsimulang dumaloy. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang sakripisyo, ang tunay na pag-ibig. "Hindi ako naparito para hilingin na bumalik ka sa akin, Tala," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay tapat at walang pagkukunwari. "Naparito ako para humingi ng tawad. Patawarin mo ako dahil nabulag ako ng aking nakaraan. Patawarin mo ako dahil ang nakita ko sa'yo ay isang multo at hindi ko nakita ang napakagandang tao na nasa harapan ko. Ikaw si Tala, isang bituin na may sariling liwanag. At patawarin mo ako dahil huli ko nang napagtanto iyon." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala. At sa pagkakataong yon, nakita ni Tala ang kanyang sarili. Siya lang. "Aalis na ako sa hacienda," patuloy ni Amihan. "Itatalikod ko na ang lahat at gagamitin ko ang anumang natitira sa akin para itama ang mga pagkakamali ng aking pamilya." Ilang buwan ang lumipas. Isang maliit na pagtitipon ang naganap sa isang community center. Sa harapan, may isang malaking banner, "The Liwayway Foundation, a new dawn for a brighter future." Ang pundasyon ay naglalayong magbigay ng scholarship sa mga mahihirap ngunit matatalinong kabataan. Nakatayo sa gilid si Tala, kasama ang kanyang ina. Pinapanood ang seremonya. Ang kanyang puso ay payapa. Ang sakit ay naroon pa. Ngunit ito'y isang peklat na lamang, isang paalala ng isang laban na kanyang napagtagumpayan. Nang matapos ang programa, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Tala." Lumingon siya. Si Amihan. Nakangiti ito, isang tunay na ngiti na nagmumula sa puso. "Maganda ang kinalabasan ng lahat," sabi ni Tala. "Dahil sa'yo," sagot ni Amihan. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling tumingin sa hinaharap." Nagkaroon ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ang lahat ng sakit at hindi pagkakaunawaan ay napalitan na ng respeto at pag-unawa. "Tala," sabi ni Amihan. May bahid ng kaba sa kanyang boses tulad ng dati. Ngunit ngayon ay may kasamang pag-asa. Inilahad niya ang kanyang kamay. "Maaari ba kitang isayaw?" Tumingin si Tala sa kanyang mga mata. Ngayon, wala nang multo, wala nang anino. Tanging sila na lamang dalawa. Isang lalaking natutong magpatawad sa nakaraan at isang babaeng natutong hanapin ang kanyang sariling halaga. Ngumiti si Tala, isang matamis at totoong ngiti. Inabot niya ang kamay ni Amihan. "Oo naman." At sa gitna ng mga taong tinutulungan nila, sa ilalim ng bagong bukang liwayway, nagsimula sila sa kanilang unang sayaw. Isang sayaw na hindi para sa nakaraan, kundi para sa isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amihan at Tala. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi paghahanap sa isang nawalang alaala, kundi ang pagtanggap at pag-aarugang muli sa isang pusong nasugatan. Ang aral ng kwento ay simple lang. Ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba,
kundi para na rin sa ating sarili, ang siyang tunay na susi para muling mabuke ang pinto ng kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga komento o mungkahi kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.